Itinapon ako ni Marco na parang maruming basahan sa gitna ng ulan matapos ang 7 taon ng pagsisilbi. Habang kalong niya ang kabit niyang si Bella na di umano'y buntis, hindi niya alam na daladala ko rin sa aking sinapupunan ang tunay niyang tagapagmana. Akala nila ay tapos na ako. Ngunit sa bawat patak ng aking luha, sumusumpa ako. Muli akong babangon, mas maningning pa sa ginto. Hindi ko na kailangan ng asawang walang silbi, Marco. 7 taon na, pero wala pa ring iyak ng bata sa pamamahay na ito. Tuyot na ang kanyang sinapupunan at hindi na magbabago iyon. Ang boses ni Aling Rosa ay tumagos sa manipis na dingding ng aming kusina. Kasing talim ng kutsilyong gamit ko sa paghiwa ng mga rekado. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Tila nawalan ng hangin ang aking mga baga. Hawak-hawak ko ang sandok habang ang usok mula sa niluluto kong sinigang na baboy, ang paboritong ulam ni Marco, ay humahaplos sa aking mukha. Pinunit ng mga salitang iyon ang katahimikan ng gabi. 7 taon. 7 taon ko silang pinagsilbihan ng higit pa sa aking sarili. Tiniis ko ang bawat bulyaw, ang bawat mapanghusgang tingin ni Aling Rosa. Umaasang balang araw ay makikita rin nila ang aking halaga. Pero sa loob ng 7 taon, ang tanging naging kasalanan ko lang ay ang mabigong bigyan sila ng tagapagmana matapos ang masaklap na pagkakunan ko noong nakaraang taon. Narinig ko ang buntong hininga ni Marco. Inasahan kong ipagtatanggol niya ako. Inasahan kong sasabihin niyang, "Nay, mahal ko si Lilian, sapat na siya sa akin." Pero ang sumunod na narinig ko ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa aking buong pagkatao. "Alam ko, Nay. Huwag kayong mag-alala. Kakausapin ko na siya mamaya. Handa na ang mga papeles. Si Bella, mas kailangan niya ako ngayon. Lalo na't daladala niya ang anak ko." Bumagsak ang sandok sa sahig. Ang tunog ng bakal na tumama sa semento ay umalingaw-ngaw sa buong kusina. Pero mas malakas ang tunog ng pagkabasag ng aking puso sa loob ng aking dibdib. Nanginginig ang aking mga kamay habang pilit kong inaabot ang gilid ng lababo para hindi ako tuluyang matumba. Ang sinigang na maingat kong tinimplahan ng asim at pagmamahal ay unti-unti nang lumalamig gaya ng pag-ibig ng lalaking pinaglaanan ko ng aking kabataan. Napatingin ako sa aking mga palad. Magaspang, may mga bakas ng paso mula sa pagluluto at mga kalyo mula sa walang katapusang gawaing bahay. Lahat ng ito ay ginawa ko para sa kanya, para sa kanila. Pumasok si Marco sa kusina. Hindi man lang niya napansin ang aking namumutlang muka o ang nanginginig kong balikat. Nilapag niya ang isang makapal na sobre sa hapagkainan sa tabi mismo ng mangkok ng mainit na kanin na inihanda ko para sa kanya. "Lilian, let's stop this. Maghiwalay na tayo. Pirmahan mo na ang mga papeles na yan para hindi na tayo mahirapan pareho." Malamig niyang sabi na tila ba nag-uutos lang siya ng kape sa umaga. "I'll give you some money para makapagsimula ka, pero kailangan mo nang umalis bukas. Bella is moving in." Tumingala ako sa kanya. Pilit hinahanap ang anino ng lalaking nangako sa akin sa harap ng altar na sasamahan ako sa hirap at ginhawa. Pero wala na siya. Ang kaharap ko ngayon ay isang banyagang may pusong bato. Lumingon ako kay Aling Rosa na nakatayo sa pintuan. May mapang-uyam na ngiti sa kanyang mga labi. "Ano pang hinihintay mo? Pirmahan mo na yan. Huwag ka nang magpakamartir, Lilian. Wala ka ng lugar dito." Dagdag pa ng aking biyenan. Naramdaman ko ang init ng luha na dumadaloy sa aking mga pisngi, pero wala akong inilabas na boses. Ang sakit ay masyadong malalim para sa isang yak. Hinawakan ko ang aking tiyan nang hindi nila napapansin. Isang lihim na sana ay balak kong ibigay bilang regalo sa aming anibersaryo sa susunod na linggo. Isang himala na muling nabuo sa aking sinapupunan matapos ang mahabang panahon ng paghihintay. Ngunit sa sandaling ito, habang nakatitig sa puting sobre ng diborsyo, isang bagay ang nagbago sa loob ko. Ang pag-ibig na dati ay nagniningas
ay tila naging abo sa isang iglap. Kung ang 7 taon ng aking sakripisyo ay nagkakahalaga lamang ng isang pirasong papel para sa kanila, kung ang aking pagkatao ay sinusukat lamang sa kakayahan kong magbunga, bakit ko pa ipaglalaban ang mga taong handa akong itapon sa unang pagkakataon na makahanap sila ng iba? Tiningnan ko ang malamig na sinigang sa kalan. Doon ko napagtanto na kahit gaano mo kasarap timplahan ang buhay ng ibang tao, kung sila mismo ay walang panlasa sa katapatan, mananatili itong matabang at walang silbi. Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya, sa dinami-dami ng pait na nilunok ko para lang manatiling matamis ang pagsasama naming ito, bakit sa huli, ako pa rin ang kailangang maiwan sa gitna ng ulan? Ganito na lang ba ang halaga ng isang asawang nagmahal ng tapat? Isang pirasong papel at isang gabi para mag-impake ng mga pangarap na winasak nila? Wala kang dala noong pumasok ka sa pintuang ito. 7 taon na ang nakalilipas, kaya wala ka ring dapat ilabas na kahit ano mula sa pamamahay na ito. Ang boses ni Aling Rosa ay kasing lamig ng hanging pumapasok sa bukas na bintana, habang nanginginig ang aking mga kamay sa pagtiklop ng iilang piraso ng aking damit. Naramdaman ko ang kanyang mapanghusgang tingin na tila ba sinusuri kung may itinatago akong ginto sa loob ng aking kupas na maleta. Pinanood niya ako mababa. Nakapamewang sa gitna ng silid na dati naming pinagsaluhan ni Marco. Ang silid na ngayon ay amoy banyaga na dahil sa bango ng pabango ni Bella na tila kumapit na sa mga kurtina. "Nay, hayaan niyo na siyang kunin ang mga gamit niya," mahinang sabi ni Marco mula sa may pintuan. Hindi siya makatingin sa akin ng diretso. Ang kanyang mga balikat na dati ay sandigan ko ay tila bumigay na rin sa ilalim ng bigat ng kanyang sariling karuwagan. "Anong gamit, Marco?" "Ang bawat hibla ng damit na yan, ang sapatos na suot niya, lahat iyan ay galing sa pawis mo. Utang na loob niya sa atin ang bawat butil ng kanin na kinain niya sa loob ng 7 taon. Pulyaw ni Aling Rosa. Lumapit siya sa akin at biglang hinablot ang maliit na alahas na suot ko. Isang mumurahing kwintas na binili ko mula sa sarili kong ipon noong naglalako pa ako ng merienda sa laba. "Pati ito, iwan mo rito, hindi mo ito deserve." Naramdaman ko ang hapdi sa aking leeg nang maputol ang kadena, pero mas mahapdi ang pagkapahiya na dumadaloy sa aking mga ugat. Tumingin ako kay Marco, nagmamakaawa ang aking mga mata, na sana ay kahit sa huling pagkakataon ay ituring niya akong tao. Pero tumalikod siya. Pinili niyang ayusin ang mga bulaklak sa florera na dala ni Bella kaysa harapin ang babaeng winasak niya ang buhay. Bit-bit ang aking lumang maleta na halos wala ng laman. Lumakad ako palabas ng bahay. Sa bawat hakbang, tila may bahagi ng aking puso na naiiwan sa sahig na ilang libong beses kong napanalunan at nilinis. Pagdating sa may tarangkahan, hindi pa rin sila natapos. Hinablot ni Aling Rosa ang aking maleta at malakas itong itinapon sa labas ng bakod. Ang maleta ay bumagsak sa putikan, bumukas ang zipper nito at humampas sa maruming semento ang iilang piraso ng aking pagkatao. Kasabay nito ang biglang pagbuhos ng malakas na ulan. Ang bawat patak ay tila mga karayom na tumutusok sa aking balat, malamig at malupit. "Huwag ka nang babalik dito, Lilian. Hanapin mo ang swerte mo sa kalsada dahil doon ka naman talaga nababagay." Sigaw ni Aling Rosa bago niya malakas na isinara ang bakal na pinto. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng dilim, basang-basa at nanginginig sa ginaw. Ang putik ay humalik sa aking mga paa. Tila ipinapaalala sa akin na ako ay nasa pinakamababang bahagi na ng aking buhay. Napatingin ako sa itaas, sa bintana ng aming dating kwarto. Nakita ko ang anino ni Marco at ni Bella na magkayakap. Tila ipinagdiriwang ang aking pag-alis. Ganito ba ang kapalit ng 7 taon ng pagiging tapat? Ang itapon na parang basurang nakakasagabal sa dinadaanan? Nais kong sumigaw, nais kong sumumpa,
Pero ang tanging lumabas sa aking mga labi ay isang gumaralgal na hikbi na agad nilunod ng tunog ng kulog. Sinubukan kong buhatin ang aking maleta pero bigla akong napatigil. Isang matalim na kirot ang gumuhit mula sa aking puson hanggang sa aking likuran. Napakapit ako sa malamig na bakal ng bakod habang ang aking paningin ay nagsimulang magdilim. Anak, bulong ko sa aking sarili habang ang takot ay unt-unting lumalamon sa aking pag-asa. Huwag mo na ngayon. Huwag kang susuko dahil ikaw na lang ang meron ako. Naramdaman ko ang mainit na likido na humalo sa malamig na tubig ng ulan na dumadaloy sa aking hita. Sa gitna ng bagyo, sa harap ng bahay na dati kong itinuring na langit pero naging impyerno, dahan-dahang bumigay ang aking mga tuhod. Bago ako tuluyang mawalan ng malay sa gitna ng maruming kalsada, isang tanong ang pilit na kumakatok sa aking isipan. Kung ang Diyos ay nakakakita, bakit niya hinahayaang ang mga taong nagmamahal ng tapat ay siyang laging nauubos at naiiwan sa dilim? Kumakapit ang anak mo, Lilian. Isang himala na narito pa siya matapos ang lahat ng pinagdaanan mo sa gitna ng bagyo. Ang boses ng doktor ay tila nanggagaling sa isang malayong dinalampasigan, banayad ngunit sapat na para gisingin ang aking diwa mula sa malalim na kadiliman. Nang dahan-dahan kong imulat ang aking mga mata, bumungad sa akin ang maputing kisame na amoy gamot at kalawang. Hindi ito ang malambot kong kama sa bahay ni Marco. Ito ang matigas at malamig na higaan sa isang charity ward ng pampublikong ospital kung saan ang tanging maririnig ay ang mahinang paghikbi ng ibang pasyente at ang bawat patak ng swero na dahan-dahang dumadaloy sa aking ugat. Napakapit ako sa manipis na kumot nang maalala ko ang nangyari. Ang ulan, ang putik, ang malupit na mukha ni Aling Rosa, at ang malamig na likod ni Marco habang isinasara niya ang pinto sa aking buhay. Ngunit higit sa lahat, naramdaman ko ang aking tiyan. Doon, sa ilalim ng aking palad ay may isang munting pintig, isang buhay na pilit lumalaban sa kabila ng aking panghihina. 2 buwan na, Lilian, dagdag ng doktor habang tinitingnan ang aking chart. Pero kailangan mong mag-ingat. Masyadong mahina ang kapit ng bata dahil sa stress at pagod. Kailangan mong kumain ng maayos at umiwas sa anumang makakapagpabigat ng loob mo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Paano ako iiwas sa bigat ng loob kung ang buong mundo ko ay gumuho na? Wala akong pera, wala akong tirahan, at ang lalaking dapat sana ay katuwang ko sa pag-aalaga sa batang ito ay siya mismong nagtapon sa amin sa kalsada. Tumingin ako sa bintana ng ward. Maaliwalas na ang langit, tila ba walang nangyaring bagyo kagabi. Ngunit sa loob ko, ang bahanang pait ay hindi pa rin humuhupa. Inisip ko si Marco. Siguro ay masaya silang nag-aalmusal ngayon ni Bella. Siguro ay pinaplano na nila ang kulay ng kwarto para sa anak na inaakala nilang bunga ng kanilang pag-ibig. Hindi nila alam na ang tunay na dugong dumadaloy sa mga ugat ni Marco ay narito sa sinapupunan ng babaeng itinuring nilang basahan. Huwag kang mag-alala, anak. Bulong ko sa aking sarili habang ang aking mga luha ay muling naglandas sa aking namumutlang pisngi. Hindi kita itatago dahil sa takot. Itatago kita dahil ikaw ang tanging kayamanan na hindi nila pwedeng nakawin sa akin. Mula sa araw na ito, ikaw na ang aking mundo. Wala na si Marco sa buhay natin. Nang hapon na yon, habang dahan-dahan akong naglalakad palabas ng ospital bitbit ang aking basang maleta, isang pamilyar na sasakyan ang huminto sa tapat ng lobby. Ang puting SUV ni Marco, nanigas ako sa aking kinatatayuan. Bumukas ang pinto at iniluwan nito si Marco, na maingat na inaalalayan si Bella. Nakahawak ang kamay ni Marco sa baywang ng babae. Tila ba ito ay isang mamahaling kristal na bawal mabagbag. Ang pag-aalagang hiningi ko sa kanya sa loob ng 7 taon ay ibinibigay niya ngayon sa iba ng walang pag-aalinlangan.
Lumingon si Marco sa aking direksyon. Nagtama ang aming mga paningin. Inasahan kong makakakita ako ng kahit katiting na awa o pagsisisi sa kanyang mga mata. Pero wala. Mabilis niyang iniwas ang tingin na tila ba isa lamang akong estranghero na nakaharang sa kanyang dinadaanan. Ni hindi man lang niya itinanong kung bakit ako naroon o kung saan ako matutulog sa gabing darating. Pinanood ko silang maglakad papasok sa pribadong wing ng ospital. Ang bawat hakbang nila ay tila pagbaon ng pako sa aking puso. Doon ko naintindihan ang isang masakit na katotohanan. Ang mga taong mahal natin ang may pinakamalaking kakayahan na saktan tayo dahil alam nila kung saan tayo pinakamahina. Ngunit kasabay ng sakit ay ang isang bagong apoy na nag-alab sa aking kalooban, ang apoy ng paninindigan. Pinahid ko ang aking mga luha gamit ang dulo ng aking kupas na baro. Tumingala ako sa langit at huminga ng malalim. Sa dinami-dami ng pait na ipinalunok nila sa akin, gagamitin ko ang asim ng aking mga luha para maging matapang. Hindi na ako ang Lilian na nagmamakaawa para sa pag-ibig. Ako na ang Lilian na lalaban para sa kanyang anak. Kung akala nila ay tapos na ang kwento ko matapos nila akong itapon sa ulan, nagkakamali sila. Dahil sa bawat patak ng ulan na dumapo sa akin kagabi, isang bagong Lilian ang isinilang. Isang ina na handang sunugin ang mundo para lang mabigyan ng maayos na buhay ang kanyang anak. Ganito na lang ba? Hindi. Magsisimula pa lang ang tunay na laban. At sisiguraduhin kong sa susunod na magkita tayo, Marco, ikaw na ang hihingi ng tawad sa babaeng hindi mo pinahalagahan. Ang init ng sikat ng araw ay tila pilit tinutunaw ang natitirang lakas sa aking katawan. 2 araw na akong nagpapalipat-lipat ng masisilungan sa gilid ng kalsada, karga ang aking lumang maleta at ang munting himala sa aking sinapupunan. Kumakalam ang aking sikmura, ngunit ang mas masakit ay ang hapdi ng mga alaalang pilit sumasabay sa bawat hakbang ng aking mga pagod na paa. Nang akala ko ay tuluyan na akong bibigay sa gitna ng maalikabok na bangketa, isang pamilyar at matamis na halimuyak ang yumakap sa aking pangamoy. Amoy ng kumukulong gata na nilahukan ng sariwang pandan at pulang asukal. Sinundan ko ang bango na yon na tila isang uhaw na kaluluwa na naghahanap ng bukal hanggang sa makarating ako sa isang maliit na karinderya na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Sa likod ng malaking kawali ay isang ginang na may mahinhing ng kiti at mga matang nag-uumapaw sa kalinga. Siya si Tita Sol. Hindi niya ako kilala. Hindi niya alam ang baho ng nakaraan na daladala ko. Ngunit nang makita niya ang aking namumutla at nanginginig na labi, hindi siya nagtanong. Kumuha siya ng isang mangkok, nilagyan ito ng mainit na tsampurado at inilapag sa maliit na mesang kahoy. Kainin mo muna ito, anak. Huwag mong isipin ang bayad. Mukhang mas kailangan mo ng laman sa tiyan kaysa sa mga tanong ko. Malumanay niyang wika. Ang kanyang boses ay isang mainit na kumot na matagal ko nang hindi nararamdaman. Nanginginig ang aking mga daliri nang hawakan ko ang kutsara. Sa unang subo ko ng matamis na lugaw, tumulo ang aking mga luha. Humalo sa aking kinakain. Sa loob ng 7 taon, ako ang laging naghahain. Ako ang laging sumisiguro na mainit ang kape ni Marco at malambot ang kanin ni Aling Rosa. Kahit na ang madalas kong nakakain ay ang mga tira-tira nilang lamig. Ngayon, isang estranghero ang nagbigay sa akin ng dignidad na ipinagkait ng sarili kong pamilya. Nang matapos akong kumain, nakita ko kung paano nahihirapan si Tita Sol sa paghahalo ng isang malaking kawan ng biko. Bago pa man ako makapag-isip ng buo, tumayo ako at naghugas ng kamay. Lumapit ako sa kanya at dahan-dahang kinuha ang malaking sandok na kahoy mula sa kanyang mga kamay. Ako na po, tita. Sanay po ako sa mabibigat na gawaing kusina. Magalang kong presinta. Tiningnan niya ang aking mga kamay, magaspang, may mga kalyo at mga lumang paso.
Sa halip na pandirihan, ngumiti siya ng may pag-unawa at tumango. Sa sandaling iyon, habang inihahalo ko ang malagkit na bigas sa matamis na latik, naramdaman ko ang isang kakaibang pag-asa. Ang sandok na ito ay hindi na isang kasangkapan ng aking pagkaalipin tulad ng sa kusina ni Aling Rosa. Ito ay sandata ng aking pagbangon. Ibinuhos ko sa bawat paghalo ang lahat ng pait, lahat ng luha, at lahat ng pagmamahal ko para sa anak na nasa aking sinapupunan. Nang ilatag namin ang biko sa mga dahon ng saging, mabilis itong naubos ng mga dumadaang trabahador at mga estudyante. Ang kalansing ng mga barya at lukot na papel na iniaabot nila ay tila pinakamagandang musika sa aking pandinig. Nang hatiin ni Tita Sol ang kinita namin at iabot sa akin ang ilang daang piso, napahagulgul ako. Ito ang unang pagkakataon na may hawak akong sarili kong pera na hindi ko kailangang ipagpaalam o ipaglimos kay Marco. Salamat po, Diyos ko. Salamat. Bulong ko habang idinidiin ang mga gusot na pera sa aking dibdib. Pinunasan ni Tita Sol ang aking mga luha at inalok akong manatili sa maliit na kwarto sa likod ng karinderya kapalit ng aking tulong. Sa wakas, may ligtas na kaming masisilungan ng aking anak. Lumipas ang maghapon na puno ng pag-asa hanggang sa isang parokyano ni Tita Sol ang naiwan ang kanyang makapal na pambabaeng magasin sa ibabaw ng mesa. Habang nagpupunas ako ng mga mumo, nahagip ng aking paningin ang isang malaking litrato sa pahina ng mga balitang sosyalan. Nanlamig ang aking buong katawan. Parang may pumulupot na tinik sa aking lalamunan. Nakatambad sa makintab na papel ang mukha ni Marco. Nakangiti ng napakatamis habang hawak ang kamay ni Bella. Nakasuot si Bella ng isang kukumikinang na diamanting kwintas, ang eksaktong disenyo na tinawanan lamang ni Aling Rosa noong minsan ko itong hangarin. Ang pamagat sa itaas ng litrato ay malinaw at kasing talim ng patalim. Ang grandiosong engagement party ng taon, pamilya ni Marco, gumastos ng milyones para sa sanggol na tagapagmana. Napahigpit ang hawak ko sa basahan. Gumastos sila ng milyones para ipagdiwang ang isang kasinungalingan, habang ako, na tunay na asawa at nagdadala ng tunay na dugo nila, ay nagbibilang ng barya sa gilid ng kalsada. Sa gilid ng aking isipan, may ibinulong si Tita Sol kanina na hindi ko masyadong pinansin dahil sa abala. May isang lalaki raw na nakasakay sa itim na sasakyan ang bumili ng 10 kahon ng ginawa kong biko, hindi humingi ng sukli, at matagal na nakatitig sa akin mula sa malayo bago tahimik na umalis. Sino ang taong iyon? At bakit tila pamilyar ang hugis ng kanyang mga balikat sa ilalim ng madilim na salamin ng sasakyan? Tiningnan ko muli ang litrato ni Marco. Ang dating Lilian ay iiyak at tatanungin ng Diyos kung bakit naging ganito kalupit ang tadhana. Ngunit ang Lilian na nakatayo ngayon sa harap ng kawali ay dahan-dahang inilapag ang magasin. Hinaplos ko ang aking sinapupunan. Magpakasaya kayo sa inyong palasyong gawa sa buhangin, Marco. Dahil habang nagtatapon kayo ng pera para sa isang ilusyon, sisimulan kong buuin ang aking sariling imperyo mula sa kusinang ito. At pagdating ng araw na magharap tayo muli, sisiguraduhin kong hindi ako ang nakayuko. Ang bango ng nilulutong latik ay tila isang mainit na yakap sa tuwing gumigising ako sa madaling araw. Sa loob ng lumipas na ilang linggo, ang maliit na kusina ni Tita Sol ang naging bagong mundo ko. Pinunasan ko ang pawis sa aking noo gamit ang likod ng aking kamay, habang pinagmamasdan ang mga nakahilerang bilao ng biko, sapin-sapin at kutsinta. Sa bawat paghalo ko sa malaking kawa, nararamdaman ko ang unti-unting paghilom ng mga sugat na iniwan ni Marco. Habang nagbabalot ako ng mga order para sa araw na yon, isang pamilyar na bulto ng tao ang huminto sa tapat ng aming pwesto. Nanlaki ang aking mga mata nang makilala ko ang matandang babaeng may bitbit na basket. Si Manang Maring,
ang pinakamatagal na kasambahay ni na Aling Rosa. Nang magtama ang aming paningin, bakas ang gulat sa kanyang kulubot na mukha na agad napalitan ng awa at pangungulila. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking magaspang na kamay. Hindi ko napigilang mapalunok habang bumabalik sa aking isipan ang mga alaalang pilit ko nang ibinabaon. Diyos ko, Lilian, anak, narito ka lang pala. Nanginginig ang tinig ng matanda. Araw-araw kitang ipinagdarasal mula nang palayasin ka ng halimaw na biyenan mo. Tipid akong ngumiti at inabutan siya ng isang balot ng mainit na puto. Ayos lang po ako, Manang. Payapa na ang isip ko rito. Umiling si Manang Maring, tila may mabigat na pasanin na gustong ibaba. Ikinuwento niya sa akin ang kasalukuyang kalagayan ng mansyon na dati kong pinagsilbihan. Akala ko ay paraiso na ang buhay ni na Marco at Bella, ngunit kabaligtaran pala ang nangyayari. Ayon sa matanda, ang bahay na dati ay tahimik dahil sinisiguro kong walang magiging problema pag-uwi ng asawa ko. Ngayon ay laging puno ng sigawan at murahan. Si Bella raw ay nag-uugaling reyna na walang pakialam sa halaga ng pera. Kapag hindi nasunod ang gusto nitong kulay ng sasakyan o kapag hindi mamahali ng ulam na inihain, walang pakundangang naghahagis ito ng mga pinggan. Si Marco, na dati ay laging presko at masigla dahil sa aking pag-aalaga, ngayon ay laging puyat, madalas uminom ng alak at umuuwing hapong-hapo ang katawan. Minsan pangaraw ay narinig ni Manang Maring na hinahanap ni Marco ang timpla ng aking sinigang, na agad ikinawala sa sarili ni Bella at nauwi sa matinding pag-aaway. Habang pinakikinggan ko ang mga salaysay ni Manang Maring, isang kakaibang pakiramdam ang lumukob sa aking dibdib. Wala ng kirot, wala ng selos. Ang tanging nararamdaman ko ay isang malalim na awa sa lalaking pinili ang isang lason at inakalang ito ay pulot-pukyutan. 7 taon kong tiniis ang init ng kalan at ang hapdi ng mga hiwa sa aking daliri para lamang mabigyan siya ng marangyang buhay na tahimik. Tapos ipagpapalit niya lang ako sa isang babaeng ginagawa siyang alipin ng sarili nitong kapritsyo. Ang mansyon na dati kong nililinis gamit ang aking mga luha ay naging hawla na ng kanilang sariling kasakiman. Kanya na ang basurahan. Hindi ko na kailanman na naisin pang bumalik sa impyernong iyon. Nang magpaalam si Manang Maring, ibinaling ko ang aking atensyon sa isang lumang cellphone na nabili ko mula sa kinita ko sa pagtitinda. Sa tulong ng pamangkin ni Tita Sol, nakagawa ako ng isang pahina sa internet para sa aking mga kakanin. Binansagan ko itong Lilian's Flavors. Habang binabasa ko ang sunod-sunod na mensahe ng mga bagong customer na nag-o-order para sa mga pagtitipon, napahawak ako sa aking umbok na tiyan. Nakikita mo ba, anak? Bulong ko sa hangin. Ramdam ang banayad na paggalaw ng sanggol sa aking sinapupunan. Kaya natin ito. Hindi natin kailangan ng lalaking hindi marunong magpahalaga. Papalubog na ang araw at nagliligpit na ako ng mga walis ng isang pamilyar na itim na sasakyan ang dahan-dahang pumarada sa gilid ng kalsada. Ito ang parehong sasakyan na nakita ko noong nakaraang araw. Ang lalaking bumili ng maraming biko na hindi kumuha ng sukli. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang matandang lalaki na nakasuot ng formal at makapal na kasuotan ang bumaba. Ang kanyang tindig ay nagpapahiwatig ng kapangyarihan at awtoridad. Isang bagay na hindi karaniwang nakikita sa aming maliit na iskinita. Dahan-dahan siyang naglakad palapit sa akin. Tila sinusuri ang bawat linya sa aking mukha. Napatigil ako sa pagpupunas ng mesa. Bahagya kong itinago ang aking tiyan sa likod ng aking apron. Hindi alam kung kaaway ba o kakampi ang kaharap ko. Ikaw ba si Lilian Ocampo? Tanong ng lalaki. Ginamit ang apelyido ko sa pagkadalaga. Ang pangalang matagal ko nang hindi naririnig mula nang ikasal ako kay Marco. Tumango ako ng dahan-dahan. Ang aking puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ako nga po. Ano po ang kailangan nila? Iniabot ng lalaki ang isang makapal
at selyadong sobrang naglalaman ng mga dokumento. Tumingin siya sa akin ng may malalim na paggalang. Isang paggalang na ni minsan ay hindi ko nakuha mula sa pamilya ng aking asawa. Ako si Attorney Vergara, formal niyang pagpapakilala. Matagal na kitang hinahanap, Lilian. Ako ang kinatawan ng yumaong Don Arturo Ocampo, ang iyong tunay na ama. May naiwan siyang napakalaking pamana na nakapangalan lamang sa iyo at narito ako para ibigay ang karapatang matagal nang ninakaw sa iyo. Natigilan ako. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo sa aking kinatatayuan. Ang aking ama, ang lalaking akala ko ay namatay na isang mahirap na magsasaka at nang iwan sa amin sa lansangan. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Nakatitig lamang ako sa makapal na sobrang hawak niya. Sa isang iglap, ang mga anino ng aking nakaraan na akala ko ay nakabaon na, sa putik ay biglang bumangon para baguhin ang takbo ng aking hinaharap. Ang banayad na init mula sa mga bagong bumbilya ay nagbibigay ng ginintuang kulay sa buong paligid. Habang pinagmamasdan ko ang mga malilinis na mesang gawa sa matibay na kahoy at ang mga dingding na pininturahan ng kulay ng alon at buhangin, hindi ko mapigilang mapangiti. Sa labas ng malaking salamin na bintana, nakasabit ang isang maayos na karatulang may nakaukit na pangalan, Lilian's Flavors. Sariwa pa sa aking alaala ang araw na yon nang iabot sa akin ni Attorney Vergara ang tseke mula sa naiwang yaman ng aking ama. Hindi ito mga ginto o palasyo, kundi isang katas ng life insurance at maliit na lupain na palihim niyang inipon bago siya pumanaw bilang bayad utang sa mga taong hindi niya kami kinilala ng aking ina. Ang halagang iyon ay naging tulay ko upang lisanin ang maalikabok at masikip na bangketa. Ginamit ko ang bawat sentimo hindi para maghiganti, kundi para magtanim ng bagong kinabukasan para sa batang nasa aking sinapupunan. Pumasok ako sa banyo at tiningnan ang aking sarili sa salamin. Wala na ang babaeng may tuyot na balat at magulong buhok na laging amoy pawis at sibuyas. Ang Lilian na nakatitig sa akin ngayon ay may maayos na pagkakapusod ang buhok, may manipis na kulay ang mga labi, at nakasuot ng isang malinis na bestidang kulay krema na marahan at may paggalang na nakayakap sa umbok ng aking 4 na buwang tiyan. Ang mga kalyo sa aking mga kamay ay naroon pa rin, mga patunay ng aking pagsisikap, ngunit hindi ko na ikinahihiya ang mga ito. Ang aking mga mata, na dati ay laging nakayuko sa takot kay Aling Rosa, ngayon ay nag-aalab sa kumpiyansa at kapayapaan. Ang halimuyak ng nilulutong kaldereta at sariwang pandan ay pumuno sa buong restaurant. Humahalo sa malamig na hangin mula sa aircon. Maraming customer ang labas-pasok, nag-iiwan ng mga ngiti at papuri sa bawat subo ng aking mga putahe. Naroon din si Tita Sol, na ngayon ay ang aking pinagkakatiwalaang katuwang, nakangiting inaasikaso ang mga panauhin. Sa kalagitnaan ng masiglang tanghalian, umusbong ang banayad na tunog mula sa tansong kampanilya sa itaas ng pintuan, naghudyat ng pagdating ng isang bagong panauhin. Nang mag-angat ako ng tingin mula sa kahera, tila biglang bumagal ang ikot ng mundo. Ang bawat pagbagsak ng matulis na takong sa makintab na sahig ay tila nanadya. Nakasuot siya ng isang masikip at pulang bestida na pilit ipinagmamalaki ang kanyang maliit na tiyan. May suot na malalaking baso sa mata at bitbit ang isang bag na alam kong katumbas ng ilang buwang sahod ng isang ordinaryong manggagawa. Si Bella. Ngunit sa likod ng mamahaling kolorete at kumikinang na alahas, hindi niya maitago ang madilim na paligid ng kanyang mga mata at ang pait sa kanyang mga labi. Tila ba ang pangarap niyang palasyo ay hindi kasing tamis ng inaasahan niya. Huminto siya sa tapat ng aking counter. Tiningnan niya ang buong paligid ng may halong pandidiri bago ibinalik ang kanyang mapang-uyam na tingin sa akin. So, ito pala ang pinagmamalaki mong bagong buhay? Panimula niya ang kanyang tinig ay may halong pilit na pagtawa. I heard from someone na nagtayo ka raw ng karinderya. Kahit anong bihis mo, Lilian,
Tagaluto ka pa rin. You belong in the kitchen, serving people like me. Ang dating Lilian ay baka yumuko na at umiyak sa harap ng ganitong pangiinsulto. Ngunit ang Lilian na kaharap niya ngayon ay tahimik na isinara ang kaharehistradora at hinarap siya ng may tuwid na likod. Mas mabuti na ang kumita mula sa malinis na kawali, Bella, kaysa magsuot ng mga diamanteng galing sa nakaw na pamilya. Mahinahon kong sagot, ang aking boses ay walang bakas ng galit, kundi purong awa. Ano ang kailangan mo? Kung gusto mong kumain, kailangan mong pumila. Hindi na bibili ng pekeng pwesto mo sa buhay ang respeto sa loob ng restaurant ko. Namula ang kanyang mukha sa galit. Inilapit niya ang kanyang mukha sa akin, tila isang ahas na handang manuklaw. Huwag kang magmalaki. Akala mo ba hindi ko alam? Laging naglalasing si Marco at ang pangalan mo ang tinatawag niya kapag tulog siya. Ginayuma mo ba ang asawa ko? Nanginginig ang kanyang boses. Inilalabas ang kawalan ng kapanatagan na matagal na palang sumisira sa kanya mula sa loob. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Sa wakas, ang katotohanan ay lumabas din mula mismo sa kanyang bunganga. Hindi masaya si Marco. Hinahanap-hanap ng lalaking iyon ang alagang itinapon niya. Hindi ko siya ginayuma, Bella. Hinahanap niya lang ang kapayapaan na hindi mo kailanman kayang ibigay. Sagot ko habang pinagmamasdan ang pamumutla ng kanyang mukha. Kinuha mo ang tira-tira ko. Tapos ngayon magagalit ka kung bakit hindi ito masarap. Sa'yo na si Marco. Isaksak mo siya sa baga mo. Dahil sa matinding pagkapahiya, mabilis na iniangat ni Bella ang kanyang kamay upang dumapos sana sa aking pisngi. Ngunit bago pa man lumapat ang kanyang palad, mabilis kong nahawakan ang kanyang pulso sa ere. Mahigpit, walang pag-aatubili. Nagulat siya sa lakas na nanggaling sa aking mga kamay na pinatibay ng maraming taon ng pagsasakripisyo. Tinitigan ko siya ng tuwid sa mga mata. Ang aking paningin ay tumagos hanggang sa kanyang pinakatagong mga lihim. Huwag na huwag mong susubukan, Bella. Malamig at mabigat kong banta habang dahan-dahan kong ibinababa ang kanyang nanginginig na kamay. Hindi na ako ang babaeng pwede ninyong itapon sa ulan. At kung ako sa'yo, mas aalalahanin ko kung paano ko mapapanatili si Marco, lalo na kung malaman niya kung sino talaga ang ama ng dinadala mo. Bumagsak ang panga ni Bella. Ang kulay sa kanyang muka ay tuluyang naglaho na parang hinigop ng isang multo. Napalunok siya ng malalim. Ang kanyang mga tuhod ay tila nawalan ng lakas. Paano ko nalaman? Hindi niya kailangang itanong dahil ang takot sa kanyang mga mata ang sumagot sa lahat ng aking hinala. Mabilis na tumalikod si Bella at naglakad palabas ng aking restaurant, halos matisod sa sarili niyang mga matutulis na takong. Ang tunog ng tansong kampanilya sa itaas ng pinto ay muling gumawa ng ingay sa hangin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito hudyat ng pagdating, kundi ng isang desperadong pagtakas. Nanatili akong nakatayo sa likod ng counter, pinagmamasdan ang kanyang papalayong bulto hanggang sa lamunin siya ng liwanag sa labas. Ang takot na nakita ko sa kanyang mga mata kanina ay hindi gawa-gawa lamang. Iyon ay ang takot ng isang taong nakatayo sa ibabaw ng isang malaking kasinungalingan na unti-unti nang nagnanaknak at bumibigay. Bilang isang babaeng dumaan sa matinding pait ng buhay, alam ko kung kailan totoo ang emosyon ng isang tao. At si Bella ay takot na mabuksan ang kanyang madilim na kahon ng mga sikreto. Hindi sapat ang hinala lamang. Kung gusto kong tuluyang mapalaya ang aking sarili at ang aking anak mula sa mga anino ni Marco at Bella, kailangan ko ng matitibay na ebidensya. Nang gabing iyon, matapos kong isara ang restaurant, tinawagan ko si Attorney Vergara. Ipinaliwanag ko sa kanya ang aking mga napansin at ang naging reaksyon ni Bella. Nang walang pag-aalinlangan, inirekomenda niya sa akin ang isang pribadong investigador na matagal na niyang pinagkakatiwalaan. Huwag kang mag-alala, Lilian. Mababa at seryoso ang boses ni Attorney Vergara sa kabilang linya.
Kung may itinatago nga ang babaeng yan, hahanapin natin ang katotohanan. Lumipas ang ilang araw na punong-puno ng abala. Ang aking munting negosyo ay patuloy na dinadayo ng mga tao at ang pagod sa aking katawan ay napapawi tuwing nakikita ko ang lumalagong ipon sa aking bank account. Isang gabi, habang namimili ako ng mga sariwang sangkap sa isang malaking pamilihan na bukas ng 24 oras, napansin ko ang isang pamilyar na kotse na nakaparada sa tapat ng isang madilim at mamahaling resto bar sa kabilang kalsada. Sasakyan iyon ni Bella. Umagos ang kaba sa aking dibdib, ngunit nanaig ang aking kuryosidad. Lumapit ako ng bahagya at nagtago sa likod ng isang malaking poste ng kuryente. Mula sa aking pwesto, tanaw ko ang salaming dingding ng establishmento. Hindi kasama ni Bella si Marco. Kausap niya ang isang lalaki na may magulo at mahabang buhok, may suot na kupas na leather jacket at may mga tattoo sa braso. Hindi sila mukhang nag-uusap ng masaya. Ang mukha ng lalaki ay puno ng galit habang dinuduro si Bella, habang si Bella naman ay tila nagmamakaawa at panay ang lingon sa paligid. Maya-maya pa, may kinuha si Bella mula sa kanyang mamahaling bag, isang makapal na puting sobre na halatang naglalaman ng bundle ng pera at iniabot ito sa lalaki. Mabilis itong hinablot ng estranghero bago siya tumayo at naglakad palabas. Iniwan si Bella na nakasubsob ang mukha sa kanyang mga palad. Sino ang lalaking iyon? At bakit siya binabayaran ni Bella ng ganoon kalaking halaga? Ang mga tanong na ito ay paulit-ulit na umikot sa aking isipan habang hindi ako makatulog ng gabing iyon. Matapos ang 3 araw, nakatanggap ako ng tawag mula kay Ginoong Cruz, ang pribadong investigador. Nagkita kami sa isang tahimik na sulok ng isang parke. Walang imik na iniabot niya sa akin ang isang makapal na brown envelope. Magaling ang pagkakatago niya, Lilian, wika ni Ginoong Cruz habang nakatingin sa malayo. Ngunit walang sikretong hindi nabubunyag kapag may sapat na pondo at tiyaga ang naghahanap. Ang lahat ng kailangan mo ay nasa loob ng sobrang iyan. Nanginginig ang aking mga kamay nang buksan ko ang dokumento pag-uwi ko sa aking maliit na silid sa itaas ng restaurant. Umupo ako sa gilid ng kama at dahan-dahang binasa ang mga medikal na record at mga litrato na nakalakip doon. Sa bawat pahina na aking nililipat, ang aking puso ay tila nakikipagkarera sa bilis ng tibok nito. Nang marating ko ang huling bahagi ng ulat ng investigasyon, pakiramdam ko ay nawalan ako ng hangin sa aking mga baga. Ang nakalagay sa opisyal na dokumento mula sa isang maliit at tagong klinika sa probinsya ay hindi lamang nagpatunay ng aking mga hinala, kundi nagbunyag ng isang napakalaking katotohanan na wawasak sa buong mundo ni Marco. Si Bella ay kailanman hindi nakunan noong nakaraang taon tulad ng ipinangalandakan niya kay Marco upang maging dahilan ng aming paghihiwalay. Ang katotohanan ay mas malala pa roon. Kailanman ay hindi siya nabuntis ni Marco sa mga panahong iyon dahil ang dokumentong ipinakita niya noon sa pamilya ng aking asawa ay isang pekeng sertipiko lamang na binayaran niya upang itali si Marco sa kanyang mga kamay. Nakatitig lamang ako sa mga pekeng dokumentong nakakalat sa ibabaw ng aking kama. Ang bawat letra, ang bawat pirma ng doktor na nabayaran upang magsinungaling ay tila mga punyal na muling bumabaon sa aking dibdib. 7 taon ng aking buhay, 7 taon ng pagiging sunod-sunuran kay Aling Rosa, 7 taon ng pag-aalaga kay Marco hanggang sa makalimutan ko na ang aking sariling pangalan. Ang lahat ng yon ay winasak ng isang pekeng sertipiko ng pagkakunan. Pinaniwala ni Bella ang buong pamilya na nabuntis siya ni Marco at nakunan dahil sa labis na pagtatrabaho upang makuha ang simpatiya ng aking biyenan at palayasin ako ng tuluyan. Isang napakalaking kasinungalingan na nagkakahalaga ng aking buong pamilya. Ngunit sa halip na umiyak, isang malamig na ngiti
ang sumilay sa aking mga labi. Ang katotohanang hawak ko ngayon ay higit pa sa anumang sandata. Ito ang magiging sulo na susunog sa kanilang palasyong gawa sa papel. Malamig ang simoy ng hangin ng gabing iyon. Ibinalot ng makapal na ulan ang buong kalsada, inaanod ang mga alikabok at ingay ng lungsod. Tahimik na akong nagpupunas ng mga mesa sa loob ng restaurant. Nakauwi na si Tita Sol at ang iba pang mga kawani. Tanging ang mainit na liwanag ng mga nakasabit na ilaw at ang banayad na musika mula sa radyo ang sumasama sa akin. Akmang isasara ko na ang pangunahing pinto nang dahan-dahang bumukas ito kasabay ng pag-awit ng tansong kampanilya sa itaas. Inasahan kong isa itong customer na naghahanap ng masisilungan, ngunit nang mag-angat ako ng paningin, tila huminto ang pag-ikot ng aking mundo. Nakatayo sa pintuan si Marco. Basang-basa ang kanyang mamahaling sapatos, gusot ang kanyang formal na polo, at ang kanyang mga mata ay pinalibutan ng madilim na anino ng kapaguran at puyat. Humahalimuyak mula sa kanya ang amoy ng mamahaling alak na natuyo sa damit, humahalo sa amoy ng ulan. Hindi ito ang Marco na mayabang at perpekto na nagtapon sa akin sa putikan ilang buwan na ang nakalilipas. Ang lalaking nasa harap ko ngayon ay tila isang ligaw na asong naghahanap ng daan pa uwi. Hindi ako nagsalita. Pinanatili ko ang distansya. Ang aking mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa basahang pamunas habang ang aking isipan ay kalmadong sinusuri ang kanyang presensya. Suot ko ang isang maluwag na apron na sadyang nagtatago sa aking lumalaking tiyan, kaya hindi niya napansin ang buhay na dinadala ko. Sarado na kami, Marco. Malamig at formal kong bati. Tila kumakausap lamang ng isang ordinaryong dayo. Kung naghahanap ka ng makakain, may mga bukas pang pasilidad sa kabilang kanto. Dahan-dahan siyang naglakad palapit sa counter. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Sinusubukang hanapin ang dating Lilian na laging nakangiti at naghihintay sa kanyang pag-uwi. Ngunit ang Lilian na yon ay matagal nang pinatay ng kanyang sariling mga salita. "Lilian, please, let me stay for a while." Garalgal ang kanyang boses, puno ng pagod na tila galing sa isang mahabang digmaan. "Miss na miss ko na ang luto mo. Miss na miss ko na ang amoy ng bahay natin kapag umuuwi ako." Isang mapait na tawa ang muntik nang kumawala sa aking lalamunan. Hinahanap niya ang amoy ng aming bahay? Ang tinutukoy niya ay ang amoy ng aking pawis habang naglalaban ng kanyang mga damit. Ang init ng kalan na tinitiis ko araw-araw para may mainit siyang sabaw at ang katahimikang ibinibigay ko habang nilulunok ko ang mga pang-iinsulto ng kanyang ina. Hindi niya ako namimiss bilang asawa. Namimiss niya ang isang aliping walang reklamo. Wala na ang bahay na yon, Marco. At ang babaeng nagluluto para sa'yo ay iniwan mo sa gitna ng bagyo para sa ibang pamilya. Sagot ko habang maingat na inililigpit ang mga resibo sa ibabaw ng kahera. Bumalik ka na kay Bella. Baka hinahanap ka na ng asawa mo. Bumagsak ang kanyang mga balikat nang marinig ang pangalan ng babaeng ipinalit niya sa akin. Ipinatong niya ang kanyang mga siko sa malamig na ibabaw ng counter at isinubsob ang kanyang mukha sa kanyang mga palad. "Hindi ko na kaya, Lilian." Bulong niya, ang kanyang boses ay tila nadudurog. "Akala ko magiging masaya ako. Akala ko kapag naibigay ko na kay nanay ang apong gusto niya, magiging payapa na ang lahat. Pero araw-araw, puro sigawan, puro reklamo. Walang ginawa si Bella kundi humingi ng pera at magalit kapag hindi nasusunod ang gusto niya. Pati si nanay, napapagod na sa ugali niya. Ang bahay na iniwan mo, naging impyerno." Pinagmamasdan ko siya habang inilalabas niya ang kanyang mga hinaing. Noong nasa akin siya, binalot ko siya sa ginhawa. Naging kalasag niya ako laban sa lahat ng problema sa bahay. Ngayon na inaani niya ang mga tinik ng rosas na pinili niya, nagrereklamo siya dahil nasusugatan siya. Iniangat niya ang kanyang muka at tinitigan ang aking mga kamay
na nakapatong sa counter. Nakita niya ang isang maliit na peklat sa aking pulso, isang lumang paso mula sa mantika noong ipinagluluto ko siya ng kanyang paboritong isda noong unang taon ng aming kasal. Dahan-dahan niyang iniabot ang kanyang nanginginig na kamay upang haplusin sana ang peklat na yon. Ang kanyang mga mata ay nag-uumapaw sa pagsisisi, naghahanap ng init, naghahanap ng kapatawaran sa pamamagitan ng isang maliit na paghawak. Bago pa man magdikit ang aming mga balat, mabilis at marahan kong iniwas ang aking kamay. Ibinaba ko ito sa aking gilid, nagtatag ng isang hindi nakikitang pader na kailanman ay hindi na niya maaaring tibagin. Gumaling na ang pasong yan, Marco. Matagal na. Makahulugan kong wika. Tinititigan siya ng tuwid sa mga mata. Ganoon din ang puso ko. Wala na ang sakit, pero naiwan na ang marka para hindi ko na makalimutan kung paano ako nasugatan. Lilian, nagkamali ako. I was so blind. Sana hindi na lang kita binitawan. Pagsusumamo niya, ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha. Pinili mo ang batong kikinang-kinang sa paningin at itinapon mo ang diamanteng nagtiyaga sa'yo sa dilim. Mahinahon, ngunit mariin kong sumbat. Wala na tayong dapat pag-usapan. Umuwi ka na sa pamilyang pinili mo. Tumalikod ako at nagpa siyang pumasok sa loob ng kusina. Iniiwan siyang mag-isa sa harap ng kahera. Narinig ko ang mabigat niyang pagbuntong hininga. Matagal siyang nakatayo roon, umaasang lilingon ako at bibigyan siya ng kahit isang patak ng awa. Nang mapagtanto niyang ang pinto ng aking puso ay tuluyan ng nakasara at nakakandado, dahan-dahan siyang naglakad patungo sa labasan. Ang kanyang mga yabag ay mabigat at puno ng pagkatalo. Akmang bubuksan na niya ang pinto palabas sa maulan at madilim na kalsada nang tuluyan akong magsalita mula sa pinto ng kusina. Marco. Huminto siya. Mabilis siyang lumingon. Isang iglap ng matinding pag-asa ang dumaan sa kanyang mga pagod na mata. Inakala marahil niyang pipigilan ko siya at aalukin ng mainit na sabaw. Ngunit ang ibinigay ko sa kanya ay hindi sabaw upang magpainit ng kanyang sikmura, kundi isang katotohanang magpapalamig sa buong pagkatao niya. Bago kayo gumastos ng milyon-milyon ng nanay mo para sa engrandeng binyag ng anak ninyo ni Bella, seryoso at mabagal kong binitawan ang mga salita. Sinisiguro na bawat isa ay tatanim sa kanyang isipan. Siguraduhin mo muna na sa'yo talaga ang dinadala niya. Dahil hindi lahat ng tumutubo sa bakuran mo ay ikaw ang nagtanim. Nanigas si Marco sa kanyang kinatatayuan. Ang pag-asa sa kanyang mukha ay biglang naglaho, pinalitan ng matinding kalituhan at sumisibol na takot. Bago pa siya makapagtanong, tuluyan ko nang isinara ang pinto ng kusina. Iniiwan siyang mag-isa sa gitna ng nakabibinging katotohanan na unti-unti nang sisira sa huwad niyang paraiso. Ang malambot na seda ng aking bestidang kulay esmeralda ay tila malamig na tubig na banayad na humahaplos sa aking balat. Nakatayo ako sa harap ng malaking salamin ng aking bagong silid. Pinagmamasdan ang babaeng bumalik ng tingin sa akin. Dati, ang pamilyar na amoy na nakakapit sa aking buhok ay ang usok ng inihaw na bangus at ang asim ng pawis pagkatapos ng maghapong paglalaba. Ngayon, isang mamahaling halimuyak ng sampagita at rosas ang nakabalot sa aking buong pagkatao. Dahan-dahan kong inilapat ang aking palad sa aking umbok na tiyan. 5 buwan na ang aking anak. Hindi na ito maitatago ng kahit anong luwag ng damit. Bawat sipa niya ay nagbibigay sa akin ng lakas at nagpapaalala na ang laban na ito ay hindi na lamang para sa aking sirang nakaraan, kundi para sa kanyang maliwanag na kinabukasan. Huminga ako ng malalim. Isinuot ang isang manipis na kwintas na pamanang yaman mula sa aking tunay na ama at naglakad palabas upang harapin ang huling kabanata ng aking mga bangungot. Ang malaking bulwagan ng isang tanyag na hotel ay nagliliwanag
dahil sa mga naglalakihang aranya na nakasabit sa kisame. Mula sa labas ng nakabukas na pintuan, tanaw ko ang bundok ng mga mamahaling bulaklak at ang mga lamesang puno ng nag-uumapaw na pagkain at inumin. Ito ang grandiosong baby shower at gender reveal party na ipinagmamalaki ni Aling Rosa para sa tinagurian niyang natatanging tagapagmana ng mga te. Sa gitna ng entablado, nakaupo si Bella sa isang sadyang pinasadang silya na tila trono ng isang reyna. Suot niya ang isang makintab na damit na puno ng kumikinang na bato, habang ang kanyang muka ay nababalutan ng makapal na kolorete upang itago ang pangamba na sumisira sa kanya mula sa loob. Si Marco ay nakatayo sa kanyang tabi. May hawak na baso ng alak, ngunit ang kanyang mga mata ay blanko at walang bakas ng kagalakan. Si Aling Rosa naman ay abala sa pakikipag-usap sa mga mayayamang panauhin. Ipinagmamalaki ang malaking singsing sa kanyang daliri at ang apong paparating. Ginamit ko ang imbitasyong ipinadala mismo ni Bella sa aking restaurant. Isang manipis na papel na sadyang ipinadala niya marahil upang ipamukha sa akin ang kanyang tagumpay. Ngunit hindi niya alam na ang paanyayang ito ang magiging susi sa sarili niyang kulungan. Nang ihakbang ko ang aking mga paa, papasok sa bulwagan, ang bawat paglapat ng aking matulis na sapatos sa makintab na marmol ay lumikha ng isang matatag na ritmo na unti-unting kumuha sa atensyon ng mga tao sa paligid. Ang malumanay na musika mula sa mga tumutugtog ng biolin ay tila natabunan ng mga bulungan ng mga panauhin nang mapansin nila ang aking pagdating. Ang mga matang dati ay umiiwas sa akin nung ako ay alipin pa ng pamilyang ito, ay ngayon nakatitig ng may gulat at paghanga. Naglakad ako ng may tuwid na likod. Ang aking baba ay nakataas at ang aking mga mata ay nakatuon lamang sa gitna ng entablado. Unang nakapansin si Aling Rosa. Ang matamis niyang ngiti habang nakikipag-usap sa isang donya ay biglang natunaw. Halos mabitawan niya ang hawak niyang kopa ng alak nang makilala niya ang babaeng nasa loob ng eleganteng bestidang esmeralda. Namula ang kanyang mukha sa matinding galit at pagkapahiya. Mabilis siyang lumapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Anong ginagawa ng isang patay gutom na katulad mo rito? Sino ang nagpapasok sa'yo sa pribadong pagdiriwang na ito? Mariin at pabulong niyang banta. Pilit na itinatago ang galit upang hindi gumawa ng eksena sa harap ng kanyang mga bisita. Ngumiti ako ng banayad, isang ngiting hindi umaabot sa aking mga mata. Pinadala ito ng iyong manugang Aling Rosa. Sagot ko, habang ipinapakita ang hawak kong gintong imbitasyon. Gusto niya atang makita ko kung gaano kayo kasaya sa paggastos ng milyon-milyon para sa isang huwad na pangarap. Lumingon ako sa entablado. Nakatayo na si Bella. Nanginginig ang mga kamay habang nakakapit sa laylayan ng kanyang damit. Ngunit ang pinakamasidhing reaksyon ay nanggaling kay Marco. Nang magtama ang aming mga paningin, nabitiwan ni Marco ang baso sa kanyang kamay. Ang likido ay kumalat sa telang nakalatag sa mesa. Ngunit hindi ang aking bagong anyo o ang aking mamahaling damit ang nakapako sa kanyang paningin. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang bumaba mula sa aking mukha patungo sa umbok ng aking tiyan. Nakita ko ang pagguho ng kanyang buong mundo sa loob ng iilang segundo. Ang lalaking nagtapon sa akin sa ulan dahil sa paniniwalang tuyot ang aking sinapupunan ay ngayon nakaharap sa katotohanang ang babaeng itinaboy niya ay nagdadala ng isang buhay na nagmula sa kanyang sariling dugo. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakaawang. Tila pilit na bumibigkas ng aking pangalan nang walang anumang boses na lumalabas. Marco, bulong ni Bella. Pilit na hinihila ang braso ng asawa upang makuha ang atensyon nito. Ngunit tila naging bato si Marco na nakatitig lamang sa akin. Umakyat ang nag-aanyayang boses ng tagapagsalita sa entablado. Nagbabalita na oras na para sa isang mensahe mula sa ama ng bata bago buksan ang malaking kahon na maglalahad ng kasarian ng sanggol.
Hiniling niya na pumunta si Marco sa gitna. Ngunit hindi gumalaw si Marco. Patuloy siyang nakatitig sa akin. Tila isang taong nakakita ng multo mula sa nakaraan na dumating upang singilin siya. Dahil sa katahimikan at pagkabigla ng lahat, kinuha ko ang pagkakataong ito. Dahan-dahan akong naglakad palapit sa paanan ng entablado. Ang bawat hakbang ko ay sinundan ng mata ng lahat ng naroroon. Wala na akong nararamdamang takot o pait. Ang tanging nananalaytay sa aking mga ugat ay ang malamig na kapayapaan ng hustisya na matagal nang naipagkait sa akin. Huminto ako sa tapat mismo ni Marco at Bella. Tiningnan ko sila nang may matinding awa bago ko ibinaling ang aking tingin sa mga bisita. Isang napakagandang pagdiriwang para sa isang tagapagmana. Malumanay ngunit malinaw kong wika, sapat upang marinig ng mga taong malapit sa amin. Milyon-milyong halaga ang iginugol upang ipagdiwang ang dugong magpapatuloy sa pangalan ng pamilyang ito. Binuksan ko ang mahigpit na pagkakasara ng aking maliit at eleganteng bag. Dahan-dahan kong inilabas ang isang pamilyar na puting sobre, ang parehong sobre na naglalaman ng mga dokumento at mga patunay na kinolekta ng aking investigador. Itinaas ko ang sobre sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng aranya, nakaharap kay Marco na ngayon ay namumutla at pinagpapawisan ng malamig, habang si Bella ay tila nawalan na ng hininga sa sobrang kaba. Kaya lang Marco, Aling Rosa, dugtong ko, ang aking boses ay pumutol sa lahat ng natitirang ingay sa bulwagan. Bago ninyo buksan ang kahon na iyan para sa inyong ipinagmamalaking apo, mayroon sana akong munting regalo na magbibigay ng mas malinaw na kulay sa pagdiriwang na ito. Isang katotohanan na matagal nang ibinaon sa kasinungalingan. Binalot ng nakabibinging katahimikan ang buong bulwagan. Ang mga matang kanina ay nakatitig sa akin nang may pagtataka at panghuhusga. Ngayon ay nakapako na sa puting sobrang iniabot ko kay Marco. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang punitin niya ang selyo nito. Tila nararamdaman na ang panganib na nagtatago sa loob ng mga puting pahina. Dahan-dahan niyang inilabas ang mga dokumento. Unang bumungad sa kanya ang opisyal na resulta ng DNA test na palihim na nakuha ng aking investigador mula sa klinika kung saan nagpatingin si Bella. Sumunod dito ay ang mga malilinaw na litrato ni Bella na may kasamang isang lalaking tadtad ng tattoo sa isang madilim na bar. Nag-aabutan ng makapal na sobre ng pera bilang kabayaran sa pananahimik nito. Nakita ko kung paano nagbago ang kulay ng mukha ni Marco. Mula sa pamumutla ay naging kasing pula ito nang nag-aapoy na baga. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay lumitaw at ang kanyang paghinga ay naging mabigat at mabilis. Tila isang kapos-hiningang hayop na na-corner sa hawla. Ano ito, Bella? Garalgal ngunit puno ng puot ang boses ni Marco. Inihagis niya ang mga papel sa mismong mukha ng babaeng pinili niyang maging reyna ng kanyang buhay. Ang mga piraso ng katotohanan ay nagliparan at dahan-dahang bumagsak sa makintab na sahig. 0% probability ng paternity at sino ang lalaking binabayaran mo sa mga litratong ito? Sumagot ka. Napaatras si Bella, tila nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod. Pilit siyang umiling habang ang mga luha ng pagkataranta ay sumira sa kanyang makapal na kolorete. Marco, hindi. Gawa-gawa niya lang iyan. Sinisiraan niya ako dahil hindi siya makamove on sa atin. Maniwala ka sa akin. Dahil sa matinding galit at pagkapahiya, mabilis na itinaas ni Marco ang kanyang kamay upang dumapo sana ang isang malakas at nag-aapoy na sampal sa pisngi ni Bella. Ngunit bago pa man niya maituloy ang pananakit na yon, kalmado akong nagsalita. Ang aking boses ay sapat na upang patigilin siya sa ere. Huwag mong dungisan ang mga kamay mo sa harap ng maraming tao, Marco. Malamig at marangal kong payo, nakatitig sa kanyang nakataas na kamao. Hindi mabubura ng pananakit ang katotohanang nagpakatanga ka. Hayaan mong ang sarili niyang mga kasinungalingan ang sumira sa kanya. Huwag mo nang ibaba pa ang sarili mo. Dahan-dahang ibinaba ni Marco ang kanyang nanginginig na kamay
Ngunit ang pagkamuhi sa kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok kay Bella na ngayon ay humihikbi na ng tuluyan. Sa kabilang banda, mabilis na pinulot ni Aling Rosa ang mga nagkalat na papel sa sahig. Habang binabasa ng matanda ang bawat linya ng dokumento, nakita ko kung paano unti-unting gumuho ang kanyang matayog na mundo. Ang apong ipinagmamalaki niya sa kanyang mga mayamang amiga. Ang dugong pinag-alayan niya ng milyon-milyong halaga para sa engranding piging na ito ay hindi pala sa kanila. Ang lahat ay isang malaking ilusyon, isang napakalutong na sampal sa kanyang kahambugan. Diyos ko! Bulong ni Aling Rosa, nahihirapang huminga. Nakahawak siya sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding kahihiyan habang naririnig ang mga bulungan, tawanan at pagkutya ng mga panauhin sa buong bulwagan. Ang mga kaibigan niyang kanina ay pumupuri sa kanya. Ngayon ay nagbubulungan na nang may pagkasuklam. Bago pa may makalapit upang umalalay, tuluyan ng bumigay ang mga binti ng matanda. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa malamig na marmol, lumikha ng isang mabigat na pagbagsak na sinundan ng mga sigaw ng pag-aalala mula sa mga taong malapit sa kanya. Nagkagulo ang buong piging. May mga bisitang tumawag ng ambulansya, may mga inalalayan ang nahimatay na si Aling Rosa at si Bella ay naiwang nakasalampak sa sahig, humihikbi ng mag-isa dahil walang ni isang taong nagnais na lumapit upang tulungan siya. Ang dating malapalasyong pagdiriwang ay naging isang madilim na entablado ng kaparusahan. Ngunit sa gitna ng lahat ng kaguluhang ito, ang atensyon ni Marco ay wala sa kanyang inang nakahandusay o sa asawang lumuko at umubos ng kanyang yaman. Ang kanyang mga mata, na ngayon ay nag-uumapaw sa luha ng matinding pagsisisi, ay nakapako lamang sa akin. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang paningin mula sa aking mga mata, patungo sa umbok ng aking tiyan na pilit niyang ipinagkaila noon. Ang panginginig ng kanyang mga tuhod ay hindi na niya napigilan. Sa harap ng daan-daang bisita, sa harap ng mga taong dati ay tinitingala siya bilang isang perpektong na lalaki, bumagsak si Marco sa aking paanan. Lumuhod siya sa malamig na sahig. Dahan-dahang iniabot ang kanyang nanginginig na mga kamay upang hawakan ang laylayan ng aking esmeraldang bestida. Lilian. Garalgal ang kanyang boses. Bawat salita ay tila dinudurog ang kanyang lalamunan. Ang kanyang luha ay patuloy na pumapatak, bumabasa sa kanyang mamahaling pantalon at humahalo sa alikabok ng sahig. Patawarin mo ako. Naging bulag ako. Itinapon ko ang tunay na ginto para sa isang basag na salamin. Tiningala niya ako. Ang kanyang mukha ay puno ng desperasyon habang nakatitig sa aking sinapupunan. Anak natin yan, di ba? Lilian, please, bumalik ka na sa akin. Kayo lang ang kailangan ko. Kayo lang ng anak natin ang tunay kong pamilya. Ikaw lang ang mahal ko. Sisimulan natin ulit lahat. Aayusin ko ang buhay natin. Magiging mabuti na akong asawa at ama. Pinagmasdan ko ang lalaking nakaluhod sa aking harapan. Ang lalaking minsang naging buong mundo ko, na ngayon ay nagmamakaawang maging bahagi ng mundo kong ako mismo ang bumuo mula sa mga guho na iniwan niya. Ang bawat luha na pumapatak mula sa kanyang mga mata ay sana'y naging sapat upang pawiin ang uhaw ko sa hustisya. Ngunit isang matinding katanungan ang naiwan sa aking isipan. Sapat na ba ang isang madramang paghingi ng tawad upang burahin ang mga gabing muntik na akong mamatay sa lamig ng ulan? Nakatitig ako sa lalaking nakaluhod sa aking paanan. Ang mga kamay ni Marco, na dati ay madalas kong haplusin ng may pagmamahal, ngayon ay nakakapit sa laylayan ng aking esmeraldang bestida. Nanginginig at basang-basa ng kanyang sariling mga luha. Ang bawat hikbi niya ay tila isang pagsisikap na hanguin ang sarili mula sa malalim na balon ng pagkakamali. Ngunit sa bawat tunog ng kanyang pagmamakaawa, tila mas lalong tumitigas ang pader sa loob ng aking dibdib. Lilian, please, isipin mo ang anak natin. Bulong niya.
Ang boses ay garalgal at halos hindi na lumalabas sa kanyang lalamunan. Gagawin ko ang lahat. Iiwan ko si Bella. Ibabalik ko sa iyo ang lahat ng kinuha ko. Magkatatrabaho ako ng doble para sa inyo. Huwag mo lang kaming talikuran ng anak ko. Tumingin ako sa paligid. Ang marangyang bulwagan na ito na dapat ay saksi sa tagumpay ni Bella ay naging isang malaking sementeryo ng kanilang dangal. Si Bella ay nakaupo pa rin sa sahig, malayo sa amin, habang ang kanyang mga mata ay blangko at nakatingin sa kawalan, tila unti-unti nang nilalamon ng katotohanang wala na siyang matatakbuhan. Si Aling Rosa naman ay dinala na palabas ng mga tauhan ng ambulansya. Ang kanyang dating matayog na ulo ay nakalaylay na ngayon, tila isang lantang bulaklak na natalo ng sarili nitong tinik. Dahan-dahan kong iniyuko ang aking ulo upang salubungin ang mga mata ni Marco. Nakita ko roon ang isang pamilyar na pangako. Ang pangakong narinig ko na 7 taon na ang nakalilipas sa harap ng dambana. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na itong ningning, wala na itong halaga. Tumayo ka, Marco. Malamig kong wika. Ang aking boses ay walang galit, walang pait, kundi isang malalim na pagod na tila nagmula pa sa kabilang buhay. Huwag mong dungisan ang sahig na ito ng iyong pagkukunwari. Ang pagluhod ay ginagawa para sa pagsisisi, hindi para sa paghingi ng pabor. Pagsisisi ito, Lilian. Totoo ito. Sigaw niya, mas lalong humigpit ang kapit sa aking damit. Dahan-dahan kong inalis ang kanyang mga daliri mula sa aking bestida. Sa bawat daliri na aking binabaklas, tila may isang kadena na pumuputok sa aking puso. Isang pagpapalaya na matagal ko nang dapat ginawa. Nang tuluyan nang bumitaw ang kanyang mga kamay, umatras ako ng isang hakbang. Isipin ang anak natin. Pag-uulit ko sa kanyang mga salita at sa pagkakataong ito, isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Nasaan ka noong gabi na itinapon ako ng nanay mo sa gitna ng ulan? Nasaan ka noong nanginginig ako sa lamig sa labas ng gate ninyo habang ang dugo ay nagsisimula nang dumaloy sa aking mga hita dahil sa stress na ibinigay ninyo sa akin? Nasaan ang pagmamahal mo noong pinapanood mo akong mag-impake ng mga gamit kong itinapon ninyo sa putikan? Umiling ako nang dahan-dahan, ang aking mga mata ay nanatiling tuyo. Ang mga luha ko ay naubos na noong gabing iyon sa kalsada. Noong mga oras na yon, Marco, kinalimutan mo na may asawa ka. Kinalimutan mo na may buhay sa loob ko. Pinili mong pakinggan ang kasinungalingan ni Bella dahil mas madali iyon kaysa sa panindigan ang iyong sinumpaan. Nalinlang ako, Lilian. Akala ko talaga. Hindi ka nalinlang, Marco. Pinili mong magpabulag. Putol ko sa kanyang paliwanag. Pinili mong maniwala sa kanya dahil mas masarap sa pandinig ang pangakong bibigyan kanya ng anak kaysa sa katotohanang kailangan mong samahan ang asawa mong nagdurusa sa pagkawala ng unang sanggol natin. Ang pagkakamali mo ay hindi dahil sa hindi mo alam ang totoo. Ang pagkakamali mo ay dahil itinuring mo akong isang gamit na pwedeng palitan kapag hindi na nagana sa paraang gusto mo. Hinaplos ko ang aking tiyan nang may matinding pag-aalaga. Ang batang ito, ang anak ko, ay hindi kasangkapan para magkaayos tayo. Hindi siya ang tulay para bumalik ako sa impyernong binuo ninyo. Isinilang siya sa gitna ng aking paghihirap at lalaki siyang ang tanging pangalang kikilalanin niya ay ang pangalan ng kanyang ina. Naglakad ako palayo, ngunit bago ako tuluyang makalabas sa bulwagan, huminto ako sa tapat ni Bella. Tumingala siya sa akin. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Tila inaasahang sasampalin ko siya o hihilahin ang kanyang buhok, gaya ng ginagawa sa mga teleserye. Pero hindi ko yon ginawa. Sa halip, kinuha ko ang isang baso ng tubig mula sa isang mesa at dahan-dahan itong inilapag sa kanyang harapan. Inumin mo ito, Bella. Mahinahon kong sabi. Kailangan mo ng lakas.
Dahil simula bukas, haharapin mo ang lahat ng demanda na isasampa ko laban sa'yo para sa falsification of documents, para sa paninirang puri, at para sa bawat sentimong ninakaw mo sa pamilyang ito gamit ang iyong mga pekeng luha. Hindi kita sasaktan gamit ang aking mga kamay. Sasaktan kita gamit ang batas na binaluktot mo. Lumingon ako sa mga bisita na kanina pa nakamasid. Marami sa kanila ang mga mayayaman at makapangyarihang tao sa lipunan. Salamat sa pagdalo sa piging na ito. Wika ko ng may mataas na boses. Sana ay naging busog kayo sa katotohanan ngayong gabi. Ang pamilya Te ay opisyal ng sarado sa aking buhay. Kung sino man sa inyo ang gustong tikman ang tunay na tagumpay at hindi peke, bukas ang aking restaurant para sa inyong lahat. Sa bawat hakbang ko palabas ng hotel, nararamdaman ko ang bigat na uent-unting nawawala sa aking mga balikat. Paglabas ko sa lobby, sinalubong ako ng malamig na hangin ng gabi, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito nakakatakot. Ang bawat ilaw ng lungsod ay tila mga bituin na bumaba para ituro sa akin ang daan. Sumakay ako sa aking sasakyan at tiningnan ang aking sarili sa rearview mirror. Wala na ang Lilian na alipin, wala na ang Lilian na martir. Ang nakikita ko ay isang babaeng handang yakapin ng bukas, bitbit ang kanyang sariling tagumpay at ang buhay na pinakaiingatan niya. Lilian! Narinig ko ang sigaw ni Marco mula sa malayo. Tumatakbo siya palabas ng hotel, hinahabol ang aking sasakyan habang nadarapa sa semento. Lilian, huwag kang umalis, please. Hindi ko na siya nilingon. Inapak ko ang silinyador at dahan-dahang iniwan ang anino ng lalaking kailanman ay hindi na magiging bahagi ng aking kwento. Ang ulan ay nagsimulang pumatak sa salamin ng sasakyan, ngunit hindi na ito ulan ng kalungkutan. Ito ay ulan ng paglilinis, isang pagbibinyag para sa aking bagong simula. Ang aking tagumpay ay hindi nakabase sa kanyang pagbagsak, kundi sa aking pagtayo. At sa gabing ito, sa wakas, ay nakauwi na ako sa aking sarili. 2 taon na ang lumipas mula nang lisanin ko ang madilim na kabanata ng aking buhay. Ngayon, ang bawat umaga ay sinasalubong ko, hindi ng mga sigaw at pangungutya, kundi ng halimuyak ng mamahaling kapeng barako at ang tamis ng bagong lutong bibingka na umaalingaw-ngaw sa buong gusali ng pangunahing sangay ng Lilian's Flavors. Ang maliit na karinderya na nagsimula sa pawis at luha ay isa na ngayong sikat na pambansang restaurant na may 5 sangay sa buong Maynila. Nakatayo ako sa likod ng malaking salamin ng aking pribadong opisina. Ang malamig na hangin mula sa aircon ay marahang humahaplos sa aking balat, isang malaking kaibahan sa nakapapasong init ng kalan na tiniis ko sa loob ng 7 taon. Suot ko ang isang formal na puting kasuotan, isang perlas na kwintas ang nakapulupot sa aking leeg, at ang aking buhok ay maayos na nakapusod. Ngunit ang pinakamagandang palamuti sa aking pagkatao ngayon ay ang kapayapaang matagal kong ipinaglaban. Mula sa pinto, pumasok si Tita Sol, na ngayon ay ang aking pinagkakatiwalaang pangkalahatang tagapamahala. Karga niya ang isang malusog at masiglang bata na nagtataglay ng aking mga mata at ngiti. Si Leon, ang aking anak, ang batang muntik nang mawala sa gitna ng bagyo, ay ngayon isang masiglang 2 taong gulang na batang lalaki na tumatakbo patungo sa aking mga braso. Wala siyang dalang apelyido ng mga Te. Siya ay isang buong Ocampo, ang tunay na tagapagmana ng aking pawis at ng dugong mapagmahal ng aking yumaong ama. Binuhat ko si Leon at hinalikan ang kanyang mabangong pisngi na amoy pulbos at gatas. Ang kanyang halakhak ay ang musika na pumapawi sa anumang natitirang pagod sa aking sistema. Napakakulit ng batang ito, Lilian. Natatawang wika ni Tita Sol habang inaayos ang mga dokumento sa aking mesa. Kanina pa tumatakbo sa kusina
Hinahanap ang mama niya. Ngumiti ako at niyakap ng mahigpit ang aking anak. Siya ang dahilan kung bakit hindi ako sumuko, Tita Sol. Ang bawat tagumpay natin ay para sa kanya. Habang masaya kaming nag-uusap, iniabot sa akin ni Tita Sol ang isang sikat na magasin kung saan nakapaskil ang aking mukha sa pabalat. Ang reyna ng kulinarya, mula sa pait ng kahapon, patungo sa matamis na tagumpay, iyon ang nakasulat sa malalaking letra. Ngunit hindi ang aking mukha ang nakakuha ng aking atensyon, kundi ang isang maliit na artikulo sa ibabang bahagi ng pahina patungkol sa pagbagsak ng isang kilalang kumpanya sa industriya ng real estate. Ang kumpanya ni Marco. Ayon sa ulat, matapos ang iskandalo sa piging, sunod-sunod na nag-atrasan ang mga mamumuhunan ni Marco. Ang pera na ibinuhos nila para sa huwad na apo ay naging simula ng kanilang pagkalubog sa utang. Idagdag pa rito ang mga kasong isinampa ko laban kay Bella na nauwi sa pagkakakulong nito dahil sa patong-patong na kaso ng panloloko at pagnanakaw. Ang babaeng nangarap ng palasyo ay kasalukuyang natutulog sa malamig at masikip na selda, kasama ang amoy ng kalawang at alikabok ng rehas. Si Aling Rosa naman, dahil sa matinding kahihiyan at alta presyon noong gabing iyon, ay na-stroke at naparalisa ang kalahating katawan. Ang dating donya na mapagmataas at sanay sa mga mamahaling ospital ay ngayon nakaratay sa isang charity ward ng isang pampublikong pagamutan, ang parehong lugar kung saan ako nagising matapos nila akong itapon sa ulan. Doon, nalalanghap niya ang amoy ng gamot at ihi. Nakikinig sa mga daing ng mga mahihirap na dati ay pinandidirihan niya, habang walang ni isang kaibigan ang bumibisita sa kanya. Karmang walang sablay. Hindi ako naghiganti gamit ang aking sariling mga kamay. Hinayaan ko lamang ang tadhana at ang kanilang sariling kasakiman ang sumira sa kanila. Naramdaman ko ang malalim na awa, ngunit hindi kailanman pag-aasam na ibalik ang nakaraan. Nang maghapon na, nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan sa labas. Pinauwi ko na ng maaga si Tita Sol kasama si Leon sa bago naming bahay upang hindi sila maabutan ng baha. Nanatili ako sa opisina upang tapusin ang ilang mga ulat habang pinapanood ang mga patak ng tubig na walang humpay na humahampas sa malaking salamin na bintana ng aking restaurant. Ang bawat pagpatak ng ulan ay nagpapagunita sa akin ng gabing iyon. Ang gabing nawalan ako ng lahat. Ngunit ngayon, nakatayo ako sa loob ng isang mainit na silid, nakabalot sa mamahaling tela at busog sa pagmamahal ng aking anak at ng mga taong nagpapahalaga sa akin. Mula sa aking kinatatayuan sa ikalawang palapag, napadako ang aking paningin sa kabilang kalsada. Sa gitna ng walang awang pagbuhos ng ulan, sa ilalim ng isang pundidong poste ng ilaw, may isang bulto ng lalaking nakatayo. Kahit na malabo ang paningin dahil sa makapal na ulan, kilalang-kilala ng aking puso ang hugis ng mga balikat na yon. Si Marco. Wala na ang mamahaling suit na lagi niyang ipinagmamalaki. Basang-basa ang kanyang gusot na kamiseta at maduming pantalon. Ang kanyang sapatos na dati ay laging makintab ngayon ay nakalubog sa putik. Nakatingala siya. Ang kanyang pagod at tumandang mukha ay nakatitig sa maliwanag na karatula ng Lillian's Flavors. Nakita ko ang panginginig ng kanyang mga balikat, isang tahimik na paghikbi na nilulunod ng bagyo. Naramdaman niya marahil ang aking pagtingin dahil dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang paningin mula sa karatula patungo sa malaking salamin ng aking opisina. Nagtama ang aming mga mata sa kabila ng distansya at ulan. Sa kanyang mga mata, nakita ko ang kalaliman ng isang impyernong siya mismo ang lumikha. Ang pagsisisi ay nakaukit sa bawat linya ng kanyang mukha. Nakikita niya ang babaeng pinagpalit niya sa dumi, na ngayon ay isang diamanteng hindi na niya kailanman maaabot. Inilapit niya ang kanyang kamay sa kanyang dibdib, tila humihingi ng tawad sa hangin. Isang tawad na hindi na kailangan pang bigkasin dahil matagal ko na siyang pinatawad
para sa aking sariling kapayapaan. Ngunit kailanman ay hindi ko na siya tatanggapin. Dahan-dahan akong tumalikod mula sa bintana at ibinaba ang makapal na kurtina. Sa pag-ipit ng tela, tuluyan ko nang isinara ang huling bintana sa aking nakaraan. Hindi ko na kailangang makita kung saan siya pupunta o kung paano siya makakauwi. Ang kanyang buhay ay hindi na aking pasanin. Tiniklop ko ang mga papeles sa aking mesa, pinatay ang ilaw ng opisina at naglakad palabas. Naghihintay sa akin ang mainit na yakap ng aking anak at isang magandang bukas na walang bahid ng anumang panlilinlang. Hindi lahat ng ulan ay nagdadala ng lungkot. Minsan, ito ay dumarating upang hugasan ang lahat ng dumi at ipagdiwang ang pag-usbong ng isang bagong reyna mula sa putikan. Ang simoy ng hangin na nagmumula sa dagat ay may dalang amoy ng asin at kalayaan. Nakatayo ako sa balkonahe ng aking bahay bakasyunan sa Batangas. Suot ang isang malambot na bestidang yari sa telang lino na marahang inililipad ng hangin. Sa aking kanang kamay ay hawak ko ang isang tasa ng mainit na tsokolate. Ang usok nito ay dahan-dahang sumasama sa mapayapang langit ng madaling araw. Tumingin ako sa malawak na asul na karagatan. Naalala ko ang unang gabi ng aking paglaya. Ang gabi ng malakas na ulan, ang hapdi ng sugat sa aking puso, at ang kawalan ng katiyakan sa bawat patak ng aking luha. Noon, akala ko ay katapusan na ng mundo. Akala ko, ang halaga ko bilang babae ay naglaho kasama ng aking kasal. Ngunit habang pinagmamasdan ko ang dahan-dahang pag-akyat ng araw sa guhit ng tagpuan, napagtanto ko na ang bawat bagyo ay dumarating lamang upang linisin ang daan para sa isang mas maliwanag na bukas. Nakarinig ako ng mahinang yabag mula sa loob ng silid. Lumabas si Leon. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo pa mula sa pagkakahimbing at ang kanyang maliliit na kamay ay kinukuskos ang kanyang mga mata. Sa bawat hakbang niya patungo sa akin, nararamdaman ko ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Hindi ito ang dami ng aking restaurant o ang kinang ng aking mga alahas. Ang tunay na tagumpay ay ang makitang lumalaki ang aking anak na malayo sa puot, malayo sa panlilinlang, at puno ng pagmamahal. Mama, gising na po ang mga ibon, antok na sabi ni Leon habang yumayakap sa aking binti. Binuhat ko siya at hinalikan ang kanyang noo. Gising na rin ang bagong pag-asa natin, anak, bulong ko sa kanya. Kamakailan lamang nakatanggap ako ng huling ulat mula kay Attorney Vergara. Si Bella ay tuluyan ng nahatulan ng mahabang taon sa kulungan dahil sa kanyang mga krimen. Si Aling Rosa naman ay nananatiling nakaratay. Hindi na muling makakapagsalita o makakatayo. Nakakulong sa sarili niyang katawan habang pinapanood ang bawat segundong lumilipas ng walang nagnanais na dumamay sa kanya. At si Marco, ang huling balita ay madalas siyang nakikitang natutulog sa mga bangketa. Bitbit ang isang lumang litrato naming dalawa na basang-basa na ng ulan at luha. Wala na akong nararamdamang galit para sa kanila. Ang galit ay isang mabigat na bagahe na matagal ko nang ibinaba sa tabi ng kalsada. Ang pagpapatawad na ibinigay ko sa aking sarili ang naging susi upang tuluyan akong makalipad. Hinayaan ko na ang tadhana ang humawak sa kanilang mga kapalaran habang ako ay abala sa pagbuo ng sarili kong langit. Ang pagmamahal ay hindi laging nangangailangan ng isa pang tao upang maging buo. Natutunan kong ang pinakamahalagang relasyon na dapat kong ingatan ay ang relasyon ko sa aking sarili. Sa loob ng 7 taon, naging anino lamang ako ng ibang tao. Ngunit sa huling 2 taon, natuklasan ko ang kulay ng aking sariling kaluluwa. Ang Lilian, na dating nagmamakaawa para sa isang pirasong atensyon, ay ngayon ay isang babaeng nagbibigay ng inspirasyon sa libu-libong kababaihan na nakaranas din ng pait ng buhay. Tumingala ako sa langit at huminga ng malalim. Ang hangin ay malinis, ang sikat ng araw ay mainit,
at ang aking puso ay payapa. Sa dinami-dami ng bagyo na aking sinuong, sa wakas ay narito na ako sa tabing dagat ng aking pangarap. Ang bawat patak ng luha noon ay naging perlas ng karunungan ngayon. Ang aking kwento ay hindi nagtapos sa isang kasalan o sa isang lalaki. Ang aking kwento ay nagtapos sa aking muling pagsilang. Ako, si Lilian Ocampo, isang ina, isang anak, at isang babaeng sapat sa kanyang sarili. Ang bukas ay hindi na nakakatakot dahil alam ko na anuman ang dumaating na alon, meron na akong matibay na lunday at ang lakas ng isang pusong hindi na kailanman muling mawawasak. Ito ang aking simula. Isang bagong umaga na punong-puno ng liwanag